Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Napahiya at nagmukhang batang nagmamakaawa si Harry Roque ngayon sa video na ito. Ano po ba ang nangyari dito? Nito kasing nakaraang araw doon sa Liwasang Bonifacio na kung saan ginaganap ang rally para kay Kibuloy, nagsilayasan ang mga taga kay OJC member habang nagtatalumpati pa itong si Roque sa nasabing lugar. Dito makikita natin na parang nagmamakaawa itong si Roque na bumalik ang mga tao dahil hindi pa siya tapos sa kanyang mga sinasabi. Nakakatawa itong mga kabunyog, buti nga sa kanya. Anyway, panoorin po natin ang video na ito. Kahit maikli lang itong video pero mararamdaman natin ang frustrations ni Roque na pabalikin ang mga tao doon sa lugar na iyon. Anyway, ito po ang nasabing video. Anong araw ba ngayon? Huwebes! Ano ba ngayon? Huwebes! Bakit kayo mag-aalis na umaga? Ma! Di ba? Ma! Dito muna kayo! Ma! Pagkain niyo yung pagkain! Ma! Pwede ba yun? Anong araw ba ngayon? Huwebes! Ano ba ngayon? Huwebes! Bakit kayo mag-aalis na umaga? Ma! Di ba? Ma! Dito muna kayo! Ma! Pagkain niyo yung pagkain! Ma! Pwede ba yun? Ang unggoy, minamanto. Anong araw ba ngayon? Huwebes! Ano ba ngayon? Huwebes! Bakit kayo mag-aalis na umaga? Ma! Di ba? Ma! Dito muna kayo! Ma! Pagkain niyo yung pagkain! Ma! Pwede ba yun? Yan po mga kabunyog na panood natin ang pagmamakaawa ngayon ni Roque sa mga taga kay OJC member na bumalik at ipagpatuloy ang rally. Ano po ba talaga ang nangyari dito? Ayon po sa napanood po nating video, tila napagod na rin ang mga nagrarally at parang na-realize nila na wala naman papupuntahan ang kanilang pinaglalaban dahil ayon po sa video na napanood po natin, gabi na at tila pagod na rin ang mga taga kay OJC member na magsisigaw at magprotesta laban sa gobyerno. At tila gutom na sila sa oras na iyan, kaya napasigaw na lang si Roque na hintayin na ninyo yung mga pagkain. Dahil sa sinabi nitong si Roque, tila ang pakiramdam ngayon ng mga taga kay OJC member ay patay gutom sila at pagkain lang ang habol nila. Anyway, dito po natin makikita na kahit malakas ang kanilang pagsuporta sa kanilang pastor na si Kibuloy, tao rin sila napapagod din at dito sa video nagpapatunay lang na malayo ang sinasabi nilang people power na maganap. Bakit ko po ito nasabi? Kasi po kung nagsisialisa na sila dahil sa pagkapagod at gutom, malamang hindi sila dadami. Dahil sa video pa lamang na ito makikita natin na wala sa puso ang kanilang ginagawang pagrarally. Hindi tulad noong panahon ni Cory nag-people power sila kasi nasa puso nila na pababain noon si Marcos Sr. at galit na noon ang mga tao. Pero dito galit lang si Roque at ang mga tiyan ng mga tao dahil sa gutom. Kung maaalala po natin yung sinabi ni Roque na every Friday daw magtitipon sa EDSA ang mga ayaw sa gobyernong ito at paunti-unti daw itong dadami at ito na daw ang simula ng people power laban kay Marcos Jr. Tila ata bigo si Roque sa kanyang plano na pabagsakin si Marcos Jr. at palitan ni Sara Duterte. Balikan nga natin ang kanyang sinabi noon sa EDSA. Ngayong nakita ko na mabubuhay pa rin ako, miski sila ay kulungin ako, tatanggapin ko po ang pagkakakulong. Kung ito po ang magiging mitsa para ang taong bayan, bumalik dito sa EDSA at muli maghusga laban sa isang gobyerno na hindi na po sumasang-ayon sa interes ng mga mamamayan. Dito sa EDSA, tayo po ay nagpaalis ng isang Marcos. Dito po muli sa EDSA, magamit tayo po ay kakaunti pa lamang. Huwag nating kakalimutan, ang pinakamalaking apoy nagsisimula sa isang mitsa. Kaya kada Biyernes, dito po tayo makita-kita. Nag-uumpisa sa maliit. Naniniwala po ako na kahit tayo po ay hindi ganun karami ngayong araw na ito, naniniwala po ako, ramdam ng buong sambayan ng Pilipino ang paghihirap dahil sa walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, dahil sa kakulangan ng trabaho, dahil po sa kababaan ng sweldo.
At naniniwala po ako na sa kabila ng lahat ng kahirapan na ito, alam ng taong bayan na walang solusyong maibibigay ang Marcos Jr. dahil wala sa tamang pag-iisip na magbigay ng good governance sa ngayon. Meron pa pong pag-asa dahil ang unang-una magsisimula pong pag-asa sa pag-amin na nabudol tayo. Ngayong nabudol tayo at alam na natin yan, kinakailangan po kapit-bisig tayo ngayon para itaguyod ang interes ng mamamayang Pilipino. Kayanin natin pag tayo po ay kapit-bisig, nagsama-sama ng puwerso at nagkaisa. So, mga kababayan, every Friday po hanggang lumaki, hanggang mapuno natin ang EDSA. Kita tayo dito sa Biyernes dahil hindi naman po pwede na walang gagawin ng mamamayang Pilipino habang palubog ang bansang Pilipinas. Hindi po tayo papayag. At hindi lang po symbolic ang EDSA. Ito po ay kabahagi na ng kasaysayan. Nung minsan na pinaalis natin ang isang Marcos at tayo nagdiwang, yan po ay mensahe na anytime now, maghuhusga na naman ang mga Pilipino para mapalis muli ang Marcos Jr. kung hindi siya magbabago. Yan po mga kabunyog, narinig po ninyo ang mga sinabi noon ni Roque na ang malaking apoy daw ay nagsisimula sa isang mitsa. Pero tila itong mitsa ay binuhusan ng tubig at nawala na ang apoy. Sigurado magiging pulutan na naman itong si Roque ng mga vlogger na maka-Marcos. Hiyang-hiya siguro itong si Roque at tila binawi ang kanyang sinabi na dahil sa kanyang pagkakakulong sa kamara ay mag-umpisa na daw na mag-alsa ang mga tao laban sa ating gobyerno. Paulit-ulit po nating ito. Sasabihin na, in your dream talaga na mapatanggal ninyo sa pwesto si Marcos Jr. at in your dream rin na maging presidente itong si Sara Duterte sa ating bansa. Naway matuto na itong si Roque dahil napapahiya na siya sa kanyang mga pinaggagawa. Anong araw ba ngayon? Huwebes! Ano ba ngayon? Huwebes! Bakit kayo mag-aalis na umaga? Ma! Di ba? Ma! Dito muna kayo! Ma! Kain niyo yung pagkain! Ma! Pwede ba yun? May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.